Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacanang Press Corps. Since the Omicron variant was detected in the country, the government has been closely monitoring COVID-19 cases as we recognize that this variant, given its characteristics, would most likely lead to a rise in the number of COVID cases, just as it has in other countries. Malinaw po sa numero na ang variant na ito ay mas nakakahawa. Malinaw din po na dahil sa ating vaccination program at dahil sa kooperasyon ng ating mga kababayan, mas kaunti po ang nakakaranas ng malubhang sintomas dahil sa COVID. The government nonetheless remains focused on doing everything it can to prevent the spread of the disease and to manage its impact on our lives. Tuloy-tuloy po ang pag-aaral at diskusyon ng IATF sa mga eksperto para mas akma ang ating mga polisiya at guidelines sa evolving na situation na ito. Having said that, nagpulong po kagabi ang inyong Interagency Task Force kahapon, January 13, 2022, at ito ang ilan sa mga napagkasunduan at naaprubahan na resolution. Epektibo sa linggo, January 16, 2022 hanggang January 31, 2022, ipapatupad ang Alert Level 3 sa mga sumusunod na mga lugar. For the Cordillera Administrative Region, Baguio City, Ifugao at Mountain Province. For Region 1, Dagupan City at Ilocos Sur. For Region 2, the City of Santiago at Cagayan. For Region 3, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga at Zambales. For Region 4A, Rizal, Batangas, Cavite, Laguna at Lucena City. For Region 4B, Marinduque at Romblon. For Region 5, Camarines Norte, Catanduanes, Naga City at Sorsogon. For Region 6, Iloilo City, Iloilo Province, Negros Occidental at Guimaras. For Region 7, Lapu-Lapu City, Bohol, Cebu Province at Negros Oriental. Region 8, Ormoc City, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte at Western Samar. For Region 9, City of Isabela, Zamboanga City at Zamboanga del Sur. For Region 10, Bukidnon, Iligan City, Misamis Occidental at Misamis Oriental. For Region 11, Davao del Sur at Davao del Norte. For Region 12, General Santos City at South Cotabato. For Caraga, ang Surigao del Sur at Agusan del Norte, at para naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Lanao del Sur. Mananatiling nasa Alert Level 3 naman po ang Metro Manila or your National Capital Region. Samantala, nasa Alert Level 2 naman ang mga sumusunod. Sa Cordillera Administrative Region, ang Apayao. Region 2, Batanes. For Region 4B, Palawan at Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Masbate. For Region 7, ang Siquijor. Region 9, ang Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. For Region 10, ang Camiguin at Lanao del Norte. For Region 11, ang Davao de Oro, Davao Occidental at Davao Oriental. For Region 12, North Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. For Caraga, ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa BARM naman po ang Basilan, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Kung inyo pong matatandaan, may 28 lugar ang una na po nating napasailalim sa Alert Level 3. Epektibo ngayong araw, January 14, 2022 hanggang January 31, 2022. Sa Luzon, ito po ang Benguet, Kalinga at Abra, ang La Union, Ilocos Norte at Pangasinan, ang Nueva Vizcaya, Isabela at Quirino, Nueva Ecija at Tarlac,
ang Quezon Province, ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ang Camarines Sur at ang Province of Albay. Sa Visayas naman po ang Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City at Mandaue City at Tacloban City. Sa Mindanao naman po, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City at Agusan del Sur, at sa Barm Region ang Cotabato City. Naaprubahan din po ng IATF ang bagong country risk classification na mag-take effect simula sa linggo, January 16, 2022 hanggang January 31, 2022. Ang mga sumusunod na bansa, teritoryo o jurisdictions ay nasa ilalim ng red list. Antigua and Barbuda, ang Aruba, Canada, Curaçao, French Guiana, Iceland, Malta, Mayotte, Mozambique, Puerto Rico, Saudi Arabia, Somalia, Spain, at ang US Virgin Islands. Nasa green list naman po ang mga sumusunod: Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, China, Cote d'Ivoire or Ivory Coast, ang Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands, The Gambia, Ghana, Guinea, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kosovo, Kyrgyzstan, Montserrat, Morocco, Niger, Oman, Pakistan, Paraguay, Sabah, ito po yung Special Municipality of the Kingdom of the Netherlands, Saint Barthélemy, Senegal, Sierra Leone, Saint Eustatius, Taiwan, Timor-Leste, at ang Uganda. Ang mga bansa, teritoryo at jurisdiction na hindi ko po nabanggit ay nasa ilalim po ng yellow list. Kaugnay nito, inamyendahan ng IATF ang bagong testing at quarantine protocols para sa international arriving passengers sa Pilipinas. Pumunta muna po tayo sa green list countries, jurisdictions, and territories. Ito po, fully vaccinated international arriving passengers shall be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Inuulit ko po, 48 hours na po prior to departure from country of origin ang negative RT-PCR test. Pagdating po ng Pilipinas, hindi na sila kailangan mag-mandatory facility-based quarantine. Again, ito po yung para sa mga mula sa green list countries, jurisdictions, and territories. Pero kailangan nila mag-self-monitor ng sintomas sa loob ng 7 araw with the first day being the date of arrival. Para naman po sa unvaccinated, partially vaccinated, or individuals whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa green list, kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Dagdag pa rito, kailangan nilang mag-facility-based quarantine hanggang lumabas ang kanilang negatibong RT-PCR test result taken on the 5th day. Pagkatapos po nito, kailangan nilang mag-self-monitor ng 14 na araw with the first day being date of arrival. Samantala, ito naman po ang protocols for the yellow list countries, jurisdictions, and territories para sa mga fully vaccinated. Kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 5th day, with date of arrival being the first day. Kung magnegatibo ang resulta, maaari na silang ma-release for completion of home quarantine. Home quarantine up to the 7th day from date of arrival.
Para naman po sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa yellow list, kailangan nila magpakita ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nila mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day, with date of arrival being the first day. Kung mag-negatibo po, maaari na sila ma-release for completion of home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Ito naman po ang protocols for red list. Pinapayagan na po ang inbound international travel ng lahat ng sa red list within the last 14 days prior to arrival to any port in the Philippines. I repeat, the inbound international travel of all persons coming from or who have been to red list countries, jurisdictions, and territories within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines shall now be allowed. At para sa kanilang quarantine protocols mula sa red list, ito para sa mga fully vaccinated coming from the red list countries, jurisdictions, and territories. Kailangan nilang mapakita ng negative RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 7th day, with date of arrival being the first day. Kung mag-negatibo, maaari silang ma-release from facility quarantine provided na kompletuhin po nila ang home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Para naman po sa unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa red list, kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-undergo sa facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day, with date of arrival being the first day. Maaari silang ma-discharge matapos makumpleto ang 10-day facility-based quarantine. Regardless of a negative RT-PCR test result, kailangan lang kumpletuhin ang 10-day facility-based quarantine. Pagkatapos po, they shall observe home quarantine until the 14th day, with date of arrival being the first day. Samantala, itong negative pre-departure RT-PCR test taken 72 hours prior to departure, which was our previous protocol, shall be honored until January 19, 2022, 12:01 a.m. lamang. Again, yung negative pre-departure RT-PCR tests taken 72 hours prior to departure shall be honored only until 0001 hour of 19 January 2022. Kasama rin sa inaprubahan ng IATF ang isolation at quarantine protocols para naman po sa aviation sector. Kabilang po dito ang airline personnel, ground handlers, maintenance providers, airport security, air traffic controllers, airport workers, at iba pang aviation-related personnel. Una, isolation for up to 5 days para po sa mild and asymptomatic confirmed COVID-19 cases who are fully vaccinated and boosted. Pangalawa, di po required at di na kailangan mag-quarantine ang mga asymptomatic close contacts ng confirmed COVID-19 cases. Again, for close contacts po ito, na nakatanggap na po ng primary series vaccine doses at booster. At ganoon din po ang mga close contacts na wala namang pinapakitang symptoms
who recovered from COVID-19 within the last 90 days. Okay? Sa parte ng DOTR at kanilang attached agencies, kailangan nilang tukuyin ang appropriate accountable group para magdesisyon sa pagpapaikli ng isolation or quarantine na nakabase sa ebidensya, kaparehas ng Hospital Infection Prevention and Control Committees kung saan infectious disease specialists, safety officers at management ang nag-uusap, tumitingin at umaaksyon sa lahat ng infection-related concerns. Ipapatupad din sa lahat ng mga aircraft na kailangan merong appropriate ventilation habang lahat ng aviation staff ay nakasuot ng tamang personal protective equipment or PPEs sa lahat ng oras. The DOTR shall monitor and evaluate the implementation of the aviation industry and copy furnish reports to the Department of Health Epidemiology Bureau for assessment of COVID-19 cases, clusters, vaccination status, and the like. While the IATF, on the other hand, will retain our authority to revoke or modify the guidelines for the aviation industry vis-a-vis shortened quarantine and isolation. Meanwhile, foreign nationals allowed to enter into the country shall be subject to the following additional protocols. Beginning February 16, 2022, proof of full vaccination shall be made a requirement for entry of all foreign nationals allowed to enter the Philippines. Exceptions to the requirement that all passengers be fully vaccinated and that they have proof of vaccination status prior to boarding an airplane or vessel to the Philippines are absolutely limited to the following groups. Ito lang po ang exception to the general rule. Una, children below 18 years of age. Pangalawa, people medically unable to receive the vaccine as certified by a competent public health authority in the country or port of origin. At pangatlo, foreign diplomats and their qualified dependents or 9E visa holders. In connection with this, the DOTR through the Civil Aeronautics Board is instructed to mandate airlines to require foreign nationals traveling to the Philippines to present proof of full vaccination prior to boarding flights to any points in the Philippines. The IATF likewise accepted and recognized for purposes of arrival quarantine protocols as well as for interzonal and intrazonal movement, the national COVID-19 vaccination certificates of Colombia, Iraq, Monaco, Italy, Tunisia, and Vietnam. This is in addition to other countries, territories, and jurisdictions whose proofs of vaccination the IATF has already approved for recognition in the Philippines. Related to this, the Bureau of Quarantine, the Department of Transportation, One Stop Shop, and the Bureau of Immigration are directed to recognize only the proofs of vaccination thus approved by the IATF. Inaprubahan din po ng IATF ang rekomendasyon ng Department of Tourism na ang mga hotel na ginagamit na quarantine facilities ay pupwede na ring magamit bilang isolation facilities, subject to specific protocols ng Bureau of Quarantine, Department of Health. Samantala, nagpahayag ng buong suporta ang IATF sa mga programa ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA para mapaganda ang pagpapatupad ng COVID-19 strategies down to the barangay level. Pumunta naman po tayo sa usaping bakuna. May nilabas na preliminary data ang AstraZeneca na nagpapakita na ang kanilang booster ay nag-generate ng higher antibodies laban sa Omicron.
Ano pong ibig sabihin nito? Lahat ng bakuna ay gumagana. Inuulit po namin, lahat ng bakuna ay gumagana, libre, ligtas, at epektibo. Para po sa inyo at sa mga mahal nyo sa buhay, magpabakuna na po tayo. Mas pinadali na rin po ang proseso ng pagbabakuna. Pwede na po ang walk-in. Hindi na rin po kailangan bilang health screening ang pag-monitor sa blood pressure unless ang babakunahan ay may history ng hypertension or may sintomas ng hypertension at iba pang konsiderasyon na nakabase sa clinical judgment ng doktor sa vaccination site. Hindi na rin kayo hihingan ng medical clearance at certification para mabakunahan. Requirement lamang po ito kung ang babakunahan ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, or di kaya transplant patients or patients na sumasailalim sa steroid treatment at patients with poor prognosis or mga tinatawag na bedridden patients. Dito lang po hihinga ng medical clearance at certification. Kaya mga kababayan, may mga bakuna, mas maluwag na po ang requirements para dito. Kaya wag na po tayong magdalawang isip, magpabakuna na po tayo. Sa COVID-19 update, ayon sa January 13, 2022 COVID-19 case bulletin ng Department of Health, nasa 34,021 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, 98% po ang mild at asymptomatic. Nasa 47.9% naman po ang ating positivity rate, habang nasa 90.6% naman ang porsyento ng gumaling. Kaya nasa mahigit 2.8 million na po ang naka-recover. Malungkot naman namin binabalita sa inyo na kahapon ay merong 82 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Nasa 1.71% ang ating fatality rate, mas mababa po ito sa 2% global average. Samantala, patuloy po ang pagtaas ng ating hospital care utilization rate. Nasa 58% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang nasa 45% naman sa buong bansa. 54% po ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang nasa 46% ito sa buong bansa. At 66% ang utilized ward beds sa Metro Manila, habang 45% sa buong bansa. Ang utilized ventilators ay 26% sa Metro Manila, 19% naman sa buong bansa. Kaugnay nito, tulungan po nating protektahan ng ating healthcare system. Simple lamang po ang kailangan gawin, magpabakuna. Ayon sa datos, 73% ng pasyenteng may COVID sa mga ospital po natin ang hindi fully vaccinated. 85% naman po sa mga nakaratay sa ICU ay hindi bakunado. Luluwag ang ating mga ospital at dadami ang mabakanteng kama kung marami ang protektado sa malubhang sakit dala ng COVID-19. So let's help our frontliners and let's help ourselves by getting vaccinated. On other issues, the Philippines is expected to be among the growth leaders in Asia and the Pacific in 2022, with growth projection for the economy at 5.9% in 2022 and 5.7% in 2023. This is according to the World Bank's Global Economic Prospects Report. At sa iba pang mga bagay, magandang balita. Pinirmahan ni President Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act
number 11643 na nagbibigay ng survivorship benefits para sa lehitimong asawa at dependent children ng mga namayapang retiradong miyembro ng National Prosecution Service. Bilang dating prosecutor, naiintindihan po ng ating Pangulo ang mahalagang papel ng ating mga prosecutor sa pag-usad ng gulong ng hustisya sa gitna ng panganib na maaari nilang harapin. Patunay ito sa tapang at malasakit na liderato ng ating punong ehekutibo. Dito po nagtatapos ang ating opening statement. Guest po natin ngayong Biyernes si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire para pag-usapan ang pinakabagong protocol sa quarantine at isolation. Yusek Vergeire, ang tanong po na marami, bakit po tayo nagpalit ng quarantine at isolation protocol sa gitna ng banta ng Omicron? The floor is yours, Yusek Rosette. Yes, magandang tanghali po, Cabinet Secretary Nograles. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ngayon ay magbibigay ng maikling presentation just to explain our updated protocols. So next slide, please. So bago po natin pag-usapan ang ating mga bagong guidelines, gusto ko po muna ipakita sa inyo ang mga nauobserbahan natin na sitwasyon ngayon dito sa National Capital Region dulot ng Omicron. Nung huling mga ilang linggo, nakita po natin ang pagtaas ng kaso at ang ating epidemic curve ay nagpakita ng transmission pattern na expected sa Omicron variant. Pero maliban sa Omicron, nakikita pa rin natin sa whole genome sequencing ang patuloy na transmission ng Delta variant. Next slide. Sa nakikita po natin ngayon sa ating bansa, we have our vaccines now as an additional tool with our prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate strategies. Pagbati po sa mga mamamayang nakilahok sa National Vaccination Days noong November 29 hanggang December 1 at December 15 to December 22, at pagbati rin po sa ating mga healthcare workers at mga lokal na opisyal na nakatulong sa pagpapabilis ng pamamahagi at pagtuturok ng ating mga bakuna. Inaanyayahan pa rin po natin ang iilang hindi pa bakunado na magpabakuna na po kayo kaagad, magpa-booster kung eligible na para sa karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Sa pamamagitan ng mga activity na ito, nakikita natin na patuloy ang pagtaas ng vaccination rates dito po sa ating bansa. Lalo na po ang pagtaas sa NCR kung ikukumpara natin sa ibang lalawigan o areas sa ating bansa. Next slide. Posibleng dahil sa mas madaming pagbabakuna, ang posibilidad na maospital ang mga tao, lalo na dito po sa National Capital Region, ay mas maliit kumpara sa sitwasyon natin nung meron po tayong pagtaas ng kaso dahil sa Delta variant. Next slide. Nakikita rin po natin ang pangyayari na tinatawag na decoupling sa National Capital Region. Ang decoupling ay ang pagtaas ng kaso na hindi nagtutugma ng pagtaas ng mga nauuspital na severe at critical na mga kaso. Katulad po sa sitwasyon sa ibang bansa na may Omicron, ito po ay nagpapakita ng ating pagbabakuna at ang ating mga public health standards ay nakakatulong protektahan ang ating kababayan laban sa malubhang sakit at pagkakamatay. Next slide. Nakikita din po natin na kahit tumataas ang mga kaso ng COVID-19, ang proporsyon ng severe at critical na mga kaso ay bumababa. Ang mas dumadami na proporsyon ay para sa mga mild o yung mga taong walang simptomas. Ngunit hindi po ito indikasyon na dapat mapanatag ang karamihan. Importante pa rin na ugaliin pa rin nating sumunod sa minimum public health standards para maiwasan po natin ang transmission at mutation ng virus. Next slide. Kasama sa pag-monitor ng mga datos sa bansa, ang mga nakikita din natin sa mga bagong ebidensya. Para po sa mga bakuna, lahat po ng bakuna ay patuloy na nagbibigay ng proteksyon laban sa severe disease and death. Ayon sa evidence review ng ating living CPG experts, nakikita natin na ang kadalasang tagal ng impeksyon at paghawa sa ibang tao ay mas mababa para sa mga bakunado kung ikukumpara sa mga hindi bakunado.
Para naman po sa Omicron variant, pinapakita ng mga kasalukuyang ebidensya na mas mataas ang pagkakataon na makahawa ang Omicron kung ikukumpara sa Delta variant. Mas mataas din ang posibilidad na ma-infection muli ng mga taong nagkaroon na ng COVID-19 na dati sa ibang strain ng variant or virus na ito. Ngunit nakikita rin sa pag-aaral na ito na less severe disease, less hospitalizations, less in-hospital deaths, less ICU admissions, at mas bawas ang tagal sa ospital kung kukumpara ito sa Delta variant. Ang Department of Health at ang ating mga expert groups ay patuloy na nag-a-update alinsunod sa mga bagong ebidensya na lumalabas. Next slide. Base sa datos at siyensya, ang DOH kasama ang ating mga eksperto sa COVID-19 response ay nag-propose ng specific actions para sa kasalukuyang konteksto ng Omicron variant. Tuloy pa rin po ang pagsunod sa ating prevent, detect, isolate and quarantine, test, treat and reintegrate framework, kung saan ang focus po natin ay nasa prevention kasama ang mask, ugas, iwas, airflow strategy, gawing available ang mga treatment at pabilisin ang pagbabakuna lalong-lalo na po sa ating mga vulnerable sa ating populasyon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga updates sa polisiya at quarantine, isolation at testing. Next slide. Ang pag-update ng ating mga rekomendasyon ay kinakailangan dahil sa mga sumusunod. Ang mga pagkakaiba-iba ng ating mga guidelines para sa quarantine and isolation ng ating mga travelers, ng ating general public at ang mga specific na sektor tulad ng healthcare workers ay ikinakalito ng ilan. Pinapakita din kanina na ayon sa ebidensya, napupunan natin ang patuloy na pagtaas ng kaso at karamihan sa ito ay mild at asymptomatic, kung saan nakikita na po natin ang proteksyon na dala ng ating mga bakuna laban sa malubhang sakit at pagkakamatay. Karamihan sa mga ebidensya sa Omicron variant ay nagpapakita na ang presentasyon nito ay milder than the Delta variant. Ang mahahabang quarantine at isolation ay nagbibigay ng karagdagang paghihirap sa ating healthcare system at ekonomiya, at ayon sa ating mga eksperto, naniniwala sila na para sa Omicron variant, ang benepisyo ng pagpapaiksi ng quarantine ay mas matimbang kung ikukumpara ito sa mga risk na pwedeng mangyari. Consistent din sa global practices ang pag-update ng ating mga quarantine and isolation protocols. Next slide. Habang ang US CDC ang pinaka-agresibo sa pagbabago ng kanilang isolation at quarantine periods ng 5 araw na lamang, nakikita po natin sa ibang bansa ang pagbabago rin mula sa 14 days na ibaba sa 7 to 10 days. Ang updated policy ng Pilipinas ay sinusubukang hanapin ang katanggap-tanggap na standards ayon din sa ating konteksto upang mas maging flexible sa iba't ibang grupo at sektor kung saan mapapanatili po natin ang pag-implement ng wastong infection prevention and control procedures. Next slide. Ayon sa mga konsiderasyon na aming naipresenta, ito po ang magiging updated policies natin. Ang isolation period para sa mga individual na may simptomas, asymptomatic at mild cases ay magiging 7 araw mula sa pagsimula ng simptomas para sa lahat ng fully vaccinated individuals. Ang 10 araw ay pananatilihin para sa mga partially or unvaccinated at para sa may mga moderate symptoms regardless of their vaccination status. Ang Hospital Infection Prevention and Control Committees o ang mga provincial health offices o mga municipal health offices at city health offices ay maaring paiksiin ang isolation ng fully vaccinated individuals or healthcare workers na may boosters hanggang 5 araw habang kinokonsidera ang maingat na assessment ng benepisyo nito. Isinasama rin po natin ang ibang sektor kung saan dapat panatilihin ang strict industry standards on infection prevention and control subject po sa approval ng IATF. Next slide, please. Ang isolation po ay pananatilihin natin 21 days para sa mga may severe at critical disease
at para sa mga immunocompromised individuals ayon sa ating Living COVID-19 CPG panel na pinapakita po natin ngayon sa slide na ito. Pinapaalalahanan po natin ang lahat na kailangan may 24 na oras na wala na kayong lagnat, na hindi po kayo gumagamit ng kahit na anumang gamot, at dapat gumaling na rin po ang inyong simptomas bago lumabas sa isolation, kahit na mas matagal ito sa nakatakdang bilang ng araw sa polisiya. Next slide. Para naman po sa quarantine ng mga asymptomatic close contacts, yung mga walang simptomas, ang updates po natin ay mula 7 araw, 5 araw po para sa fully vaccinated ang quarantine, 14 na araw pa rin para sa mga unvaccinated o hindi pa kumpleto ang kanilang mga bakuna. Lahat po ay pinapaalalahanan na patuloy na mag-monitor ng kanilang simptomas, magsuot ng mask at sumunod sa ating minimum public health standards hanggang sa 14 na araw. Para sa ating close contacts na nasa quarantine, kumonsulta po tayo sa doktor, magpa-test lamang kung nag-develop na ng simptomas habang kayo ay nasa quarantine. Para naman sa quarantine ng ating mga healthcare workers na kabilang sa ating asymptomatic close contacts, atin na pong pinag-iisa ang polisiya ng quarantine para sa general public at healthcare workers. 5 araw para sa fully vaccinated asymptomatic close contacts. Ngunit ang ating mga hospital infection prevention and control committees ay binigyan ng authorization na iksian ang quarantine para sa mga healthcare workers na may boosters batay sa kanilang risk at benefits. Next slide, please. Para naman po sa update sa ating testing protocols, para sa mga A1 or healthcare workers, A2 o senior citizens at A3 para sa mga taong may comorbidities, ang ating testing ay inirekomenda na i-prioritize sa mga sitwasyon na ang testing ay makakaapekto sa ibibigay na medical management. Ang mga bagong gamot para sa COVID ay binibigay sa mga taong may matataas na posibilidad na maging severe ang simptomas at maospital. Ito ay ang ating mga senior citizens at ibang kapwa Pilipino na may sakit o comorbidities. Prioridad din po natin ang ating healthcare workers na nagbibigay ng angkop na medical management habang nasisiguro natin na sapat ang capacity ng ating healthcare system sa pamamagitan po ng ating pagsasagawa ng surveillance through testing. Next slide, please. Para naman sa komunidad o hindi kabilang sa priority groups na aking naibanggit, pinapaalala po natin na pareho po ang aksyon at management sa taong may exposure at may simptomas o tawag natin ngayon sa kanila probable COVID po. Kapag hindi po kayo na-test ngunit meron kayong simptomas, we now classify you as a probable COVID-19. Kumpara po dito sa na-test. Lahat sila po ay dapat na mag-quarantine at mag-isolate agad, may test man o wala. So inuulit po natin, management for both those with symptoms at yung mga may simptomas na nakapag-test at walang test ay pareho lamang po. Regardless sa test result, pareho rin po ang gagawin natin. We will isolate them or we will quarantine them if they had been exposed. Para naman po sa mga walang simptomas pero na-expose sa taong may simptomas, tested man o hindi, kailangan limitahan po natin ang movement at mag-quarantine at patuloy na mag-monitor ng simptomas hanggang 14 na araw. Para naman po sa mga simptomas, agarang mag-isolate para po hindi na kayo makapanghawa. Maaring gawin sa bahay kapag meron po kayong kwarto at CR o espasyo sa bahay at magkonsulta gamit ng ating teleconsultation para mabigyan po kayo ng tamang payo ng ating mga healthcare professionals. Next slide. Sa kabuuan, ang ating polisiya at guidelines sa testing, quarantine at isolation ay ina-update sa kasalukuyang estado ng impormasyon ukol sa COVID-19 at mga bakuna dahil ang ating mass vaccination program ay higit na nakapagbigay ng proteksyon laban sa risk na magkaroon ng malubhang COVID at pagkamatay. Sa mabilis na transmission at pagkakahawa-hawa dulot ng Omicron variant, ating isinasabay ang ating mga polisiya upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang ating healthcare system at ibang essential services. Ngayon po, may dagdag proteksyon tayo kontra COVID. Ang mga bakuna na nagbibigay proteksyon sa malubhang sakit at ang mga bagong gamot para sa mga at-risk at hindi pa bakunado.
Sa harap ng tumataas na kaso ng COVID, ang kasalukuyang siyensya ng benefits ng pagbabakuna sa harap ng Omicron variant, tayo po ay kumpiyansa na sabihin na iklian ang isolation at quarantine period para sa fully vaccinated, i-prioritize ang testing base sa payo ng ating doktor para sa angkop na medical management. Bagamat nagdudulot ng mas maikling infectivity at milder disease para sa fully vaccinated at boosted, atin pong pinapaalala sa ating mga kababayan ang pagsunod sa ating minimum public health standards, mask, iwas, ugas, airflow, upang maiwasan ang pagkakahawa-hawa na nagdudulot pa rin ng mga bagong variants. Maraming salamat po and over to you, Kabsec. Maraming salamat, Yusek Vergere. At tumungo naman po tayo kay Yusek Rocky para sa mga katanungan mula sa Malacanang Press Corps. Yes, good afternoon, Sec Carlo, and kay Yusek Vergere at sa MPC. Sir, unahin ko na question ni Laila Salaveria na inquirer, bakit po nilift ang travel ban? What was the reason for the decision to allow entry of travelers from red list countries? From red list countries, remember nung nilagay natin yung travel ban na yon, ay binabantayan natin again with the four-door policy natin, no? Four-door protection policy natin. Binabantayan natin yung pagpasok nung Omicron, no? That's number one. And number two, dahil nga po meron na po tayong cases ng Omicron at marami po tayong mga kababayan halimbawa na nasa red list countries na gusto nang umuwi at base sa dati nating protocols, kailangan po ng bayanihan flights para sila ay makauwi. And knowing the reality on the ground na marami sa kanila ang naghihintay nung ano yung maging decision natin from January 16 onwards, taking all of these into consideration plus the fact na pag sila naman po ay mula sa red list countries, pag umuwi po sila dito sa atin at sumunod strictly doon sa ating quarantine protocols para sa red list, then we are assured naman na mas mababantayan natin na kung positive man sila, if ever, then we can make sure na before we let them out of isolation or quarantine, then we're sure na wala na silang dala na COVID, maging negative na sila sa COVID. Plus, meron pa tayong 48-hour, no? From 72 hours, ginawa natin 48-hour RT-PCR a test result na negative before boarding. So all of these taken into consideration, nagkaroon po ng desisyon ng IATF na itong mga kababayan natin na mula sa red list countries ay payagan na nating umuwi, bumalik dito without the need for bayanihan flight. Thank you, Sir Carlo. Susunod pong tanong mula kay Heidi Sampang ng FEBC. May sagot na ba daw ang pala sa open letter ni Dr. Liachon addressed to President Duterte? May I refer the question to Yusek Vergere? Yes, Kabsec and Yusek Rocky. No? So as to the letter of Dr. Tony Liachon to our President, unang-una po, katulad po ni Dr. Liachon, kami po sa national government, binavalue po namin ng healthcare workers. Katulad nyo rin po, ganun din po kami. Kung ano po ang pagtingin nyo sa healthcare workers, ang national government doble pa po. Binibigay po natin lahat ng benepisyo at lahat ng paraan para maproteksyonan po natin sila. With these updated protocols, we are not issuing a policy to give more harm or to give harm to our healthcare workers or to our patients. Ito po ay base sa siyensya. Ito po ay para sa ating mga kababayan at para po sa ating mga pasyente to preserve our healthcare system based on science. And also, this is also to protect our resources para po tayo ay makapagtuloy-tuloy na makapagbigay ng serbisyo para sa ating mga kababayan. As to yung mga benepisyo po ng ating healthcare workers, the national government has been providing the benefits. We have released funds already at lahat ng ito po para sa proteksyon at benepisyo ng ating mga healthcare workers.
Thank you, Yusek Berhere. From Maricel Halili ng TV5, Professor Jimenez of the University of Colorado said that the Philippines should let go of face shields and plexiglass barriers because these are useless and waste of money. He said health workers should wear laboratory goggles because COVID is clearly airborne. Is this something that you have already discussed in the IATF? Will you let go of face shields and barriers? To Yusek Berhere? Yes, Yusek Rocky, no? So hindi naman po natin talaga kahit kailan binago ang ating PPE protocols ng ating mga healthcare workers na nagtatrabaho sa ospital. Kung ano po yung goggles na kanila pong sinusuot, simula't simula pa to protect them, yun pa rin po ang kanilang sinusuot. Ito pong face shields nung atin pong naipatupad, ito po ay para sa general public at sa mga healthcare workers na nagtatrabaho sa komunidad. Ngayon, ito pong face shields ay napag-usapan na po't na-resolve na sa IATF na gagamitin lamang kapag alert level 4. This will be based on the discretion of establishments and local governments, and kapag alert level 5, it's going to be mandatory. Now, as to the barriers in the different schools and different establishments, nakapagbigay abiso na rin po tayo na kailangan yun pong appropriate na barrier ang ginagamit. Hindi po yun sinasabi natin, nag-cite na tayo ng instances where it will cause more harm than good. So ito po ay minomonitor natin sa ngayon, but definitely ito pong mga suggestion o kaya rekomendasyon ay of course we're taking note of that. But I just like to reiterate, meron na ho tayong polisiya sa face shields at yung mga barriers po, meron na rin po tayong monitoring and advisories to all of our sectors. Thank you, Yusek Berhere. Secretary Carlo from Alvin El Chico, and to Yusek Berhere na rin po, Alvin El Chico ng ABS-CBN. Ano po ang reaksyon ninyo sa reklamo ng returning Filipinos at OFW na sobrang bagal daw po aksyon ng BOQ sa proseso ng paglilipat sa quarantine? Kumusta ang test ng mga ito since may pagbagal din ang pagkuha ng resulta? Similar question po with Ian Cruz ng GMA News. I-announce na po natin kanina sa opening statement natin na pinapayagan na po natin yung recommendation ng Department of Tourism na for quarantine hotels to also function as isolation facility, no? Kasi yung dati nating protocols naka-quarantine, no, following the protocols for quarantining of international arriving passengers. Pero pag nag-positive, nililipat natin mula quarantine to a separate isolation facility. So with the meeting and the approval of the IATF, meron na po tayong panibagong resolution that allows quarantine hotels to also have isolation floors. Para sa ganon, hindi na po palipat-lipat yung naka-quarantine na ROF or di kaya OFW from one quarantine facility to an isolation facility. The same kung papayagan ng DOT, papayagan ng ating BOQ, some quarantine hotel facilities can have isolation floors exclusive para sa mga nagpa-positive. So hindi na siya palipat-lipat from one building to a different building. Then dun sa ang ginagawa rin po natin sa mga RT-PCR tests for ROFs at OFWs is we continue to increase the number of labs na i-accredit at we continue to manage also yung speed and efficiency ng ating mga laboratorio sa paglalabas nila ng mga test results ng RT-PCR. Opo. Thank you, Sir Carlo. May follow-up lang po si Ian Cruz ng GMA News. Malaki na rin daw po yung babayaran nila sa hotel. Siguro po yung returning Filipinos dahil sa extended stay. Ano po ang policy dito? Well, wala tayong choice kung positive. Kung positive, we have protocols. Siyempre, we have to manage, no? At depende nga po yan sa protocols on how to manage yung sa positive. Meron po tayong sina-check, of course, natin. Hindi natin i-release until may assessment na po na negative na siya or cleared na siya, no? For release. Siyempre, naunawaan siguro na ating mga kababayan na habang naka-positive pa sa RT-PCR, hindi naman po talaga natin pwedeng i-release yung mga yan. Now,
We've also updated the protocols for the green list countries. Kung nakikita nyo po, as announced kanina sa ating opening statement, kung galing pong green list at fully vaccinated, 48 hours na lang po. Negative RT-PCR 48 hours prior to boarding, prior to departure, and then no longer yung mandatory facility-based quarantine for fully vaccinated mula sa green list, no? And we've also updated the protocols also for the yellow and red list. So ginagawa natin ito para rin po responsibly ma-manage din po natin ang ating mga quarantine facilities. Opo. Thank you, Sir Carlo. Susunod po magtatanong via Zoom si Mela Lesmoras ng PTV. Hi, good afternoon, Secretary Nograles, Yusek Vergere at Yusek Rocky. Secretary Nograles, unahin ko lang po yung info mula sa IATF meeting ninyo kahapon. Napag-usapan din po ba itong shorter quarantine period at aprobado na rin po ba ito ng IATF? And pagdating po sa alert level system, bakit po pinanatili ng IATF sa alert level 3 ang NCR? Yung sa shorter quarantine facility, yan po yung presentation kanina ni Yusek Vergere, no? So again, yung sa shorter quarantine period, sa shorter quarantine period, it is limited to healthcare workers. And again, I'd like to emphasize na dumadaan pa yan sa committee, no? Yung shortened quarantine. In the same manner, sa aviation sector, napagdesisyonan din po namin na ganun din po. Maaring magkaroon ng shortened quarantine period based on several metric or several conditions. At pag na-fulfill lamang yung several conditions na yan, dun lamang po natin papayagan. But again, meron committee that will make that assessment. And if kinakailangan ba talaga. So again, hindi yan basta-basta. For the healthcare workers, dadaan pa yan sa isang committee sa hospital. For the aviation sector, may bubuuin ang DOTR na committee ba na siya magdedesisyon based on need and based obviously on the safety, no? And again, yung committee na yan should be composed of infectious disease specialists, no? So it will always be based on science and data and evidence, health evidence. So siguro may dadagdag si Yusek Vergere doon. Yes po, no. So tama po yung sinabi ni Cabsec na pag-usapan naman po sa IATF. Actually, the objective of presenting to IATF yesterday was for us to align, no, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno kung ano man po itong updated protocols natin, maipatupad po natin uniformly at wala po tayong mga contradictions dun po sa iba't ibang polisiya na meron. So isa po yan sa isang malawakang pag-uusap kahapon sa IATF at napagkasundo-sunduan naman po na base sa siyensya at ebidensya, ito po ay kailangan ng ating bansa. Thank So you. ito po ay approved, sorry sir, so ito po ay approved na, tama po ba? It was adopted by IATF, but the policy will be issued by the Department of Health na. Okay. Then sa tanong ni Mela about alert level 3 for Metro Manila, yes. Again, binabantayan namin, no, ang Metro Manila in terms of yung bed utilization, no? At gaya ng lagi namin sinasabi, pag tumama po yan sa 71%, no, then that's when it would be right to elevate Metro Manila to alert level 4. But obviously, ginagawa natin, that's something that we must be able to manage. Na sana nga po hindi tayo pupunta doon sa alert level 4, no? Iniwasan natin yung alert level 4 because that would mean na ang healthcare utilization rate natin ay mataas. So we are now managing our bed utilization rate by ensuring na yung nandun lamang sa hospitals are those who are in critical need, no, who are severe COVID cases, those with comorbidities, those who are vulnerable, those who are elderly. Yung mga mild, lalo na yung asymptomatic, na pwedeng
mag-isolate at home at ma-manage natin through telemedicine, we have to manage it there. Pag hindi naman angkop yung bahay, we have to bring them to TTMFs, no? Temporary Treatment and Monitoring Facilities, or ito mga isolation facilities natin. Dito natin sila i-manage para yung ating hospital beds should be reserved only to those who need it most, which are severe, critical cases, and yung vulnerable, those with comorbidities and the elderly. Opo. And Yusek Vergere, tanong lang po ni Mark Fetalco, my colleague in PTV. Sabi po ng OCTA, maaaring nasa peak na raw ng surge ng COVID-19 sa NCR at may mga lugar din daw po na nasa early stage ng surge habang may mga highly urbanized cities pong accelerating on matured ang surge. Do we share the same observation daw po sa DOH at ano na po yung mga hakbang ng DOH para nga mapigilan na yung pagtaas ng mga kaso ng COVID-19? Yes, ma'am. No? So, unang-una, hindi ho namin nare-recognize no, itong mga terms na matured surge and the other terms that had been used. Ang alam po natin at gusto natin iparating sa ating publiko, patuloy pong tumataas ang ating mga kaso. Not just in NCR, nakakapansin na po tayo ng pagtaas sa ibang lugar. Katulad po ng naipresenta kanina ni Cabinet Secretary Nograles, meron na ho tayo mga ibang areas that we have escalated to alert level 3 dahil tumataas po ang mga kaso sa kanilang lugar, and similar to the trends when NCR started to have this increase in cases, ganun din po yung nangyayari sa kanila. Meron pong doubling time na mabilis at yun pong pagtaas talaga ay biglaan. So we are seeing na minomonitor po natin maigi yan yung mga lugar na yan at tama naman po na talagang kailangan po no, na makita po natin ang ibang mga areas na talagang meron ng angking pagtaas ng kaso. Ngayon ito pong sinasabing peak ng mga kaso, base po sa projections na ginagawa ng ating mga eksperto, ang peak po ng mga kaso katulad ng aming sinasabi, it's not going to happen soon. Sa atin pong projections na naipakita sa amin kahapon sa IATF ng ating experts, it's going to happen towards the end of January or even as late as second week of February. So ito pong mga kaso patuloy pa rin hong tataas, kaya po lahat tayo mag-iingat, lahat po tayo magpabakuna na kung eligible na para po makatulong tayo na hindi natin maabot yung mga projections na naipinapakita sa atin ngayon ng mga numero at ng ating mga eksperto. Opo. At panghuli na lamang, Yusek Vergere, tanong pa rin ni Mark Fetalco, ano po ang reaksyon ng Department of Health sa hiling na health break at sa mga eskwelahan at ang ilang LGUs nga ay nagdedeklara na rin ng health break kung saan sinususpindi yung klase, even online classes? Well, prerogative naman po yan ng mga local governments, no? Because they are mandated to protect the health of their constituents. Kung nakikita po nilang mataas po ang kaso sa kanilang mga lugar, nakikita po nila na pati po yung mga kabataan na kasama po dun sa nag-aaral no, ng mga online ay naapektuhan ito pong pagtaas ng kaso sa ating bansa, they have that authority to do that. Maybe si CABSEC mas better to answer that, ma'am. Yes po. Yes, I agree with Yusek Rosette. Siyempre, ina-assess yan ng mga LGUs, no? At it really depends on their assessment of the LGUs sa kanilang mga localities. Kahit yung mga online classes naman po, hindi naman po ibig sabihin dahil kung online, hindi naman po ibig sabihin na hindi sila apektado, no? Because even those who need to do online, maaari pong meron sa kanila na who have to be who have tested positive, no? Those are the realities on the ground which have to be assessed, particularly ng mga LGU sa kanilang mga lugar. Okay, salamat po Secretary Nograles, Yusek Vergere at Yusek Rocky. Thank you, Nela. Back to you, Yusek Rocky. Sec Carlo, meron lang pong follow-up para kay Yusek Vergere. Si Sandro Ochona ng ABS-CBN, a lot of government hospitals daw po are reporting incidental COVID, meaning patients being brought to hospitals for other sickness, but when tested would turn out to be COVID positive as well. How is the DOH addressing this? Unang-una, kasama naman po yan sa nire-report natin. Gusto ho natin ipaalam sa ating mga kababayan na kinukumpara natin ang sitwasyon natin ngayon at yung sitwasyon natin nung meron po tayong Delta na sitwasyon na tumaas ang mga kaso
noong July hanggang October of 2021. Ngayon po napapansin natin na mas madami po ang incidental COVID-19 cases. Ibig sabihin, mga individuals o pasyente na pupunta sa ospital dahil sa ibang kondisyon. Halimbawa, acute appendicitis, halimbawa po na aksidente o kaya inatake sa puso. Ngunit kapag ka-screening sila ng ospital, nagpa-positive sila sa for COVID-19. So atin po ngayon na gustong ipaalam sa ating mga kababayan na during the Delta experience, mas marami pumupunta sa ospital really because of COVID and pneumonia. Kaya nakikita ho natin yung less severe manifestations nito pong variant ng Omicron. And of course, mataas kasi ang bakunahan. Paano po natin ina-address to? Siyempre, kasama po sila sa ating mga case counts natin sa ospital at minamanage po natin sila. Yun pong ating pagpasok ng mga admissions natin for non-COVID related ay ayon pa rin naman po dun sa trends na meron tayo na papasok sa ospital because of non-COVID cases. So nakahanda naman po ang ating mga ospital, both COVID-related and incidental COVID are all being managed. Thank you, Yusek Vergere. Sa Carlo from Joe Montemayor ng Malaya, may we ask for the palace comment daw po on COMELEC's decision denying PDP Laban Cusi factions petition to reopen the filing of COCs? Well, we'll leave it up to PDP Laban as a party to decide their next course of action. As I know it was a question of law presented by PDP Laban to COMELEC at may kasagutan na nga po ang COMELEC sa kanila. So it has answered the question of law at nasa partido na po ng PDP Laban kung ano yung, if any, ano yung magiging next step nila pagkatapos po niya. Opo. Sunod pong tanong ni Joe Montemayor, palace comment daw po on the U.S. State Department's Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs report that said that China had no basis under international law for its claims in the South China Sea. Well, the Philippines continues and will continue to assert our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction over our territories. And you have to remember na meron na tayong pinaghahawakan din na arbitral ruling, no? So patuloy po yung pag-assert natin ng ating sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction sa lahat ng ating territories. Third question po ni Joe Montemayor, comment daw po ng Palace of reports that government has yet to respond to the request of the UN Special Rapporteurs for information on the killings of 5 human rights defenders in March 2021. Nagpalabas na po ng statement ang ating Department of Justice, no? And the DOJ in its statement, by the way, the DOJ is the chair agency ng Admin Order number 35, series of 2012. Ito po yung ating Interagency Committee on Extralegal Killings, Enforced Disappearances, Torture, and other grave violations of the right to life, liberty, and security of persons. No? So yung updates po ng DOJ tungkol dyan, relative to the case of Mr. Asuncion, ito po si Emmanuel Manny Asuncion, ang Special Investigation Team ng AO35 has already filed a complaint against erring police officers and personnel before the City Prosecutor of Dasmariñas City, Cavite. Relative to the case of Mr. Bacasno and Dagsinaw, yung Special Investigation Team has been directed, no, since last month pa, to undertake the filing of appropriate complaint relative to the death of Mr. Dagsinaw, while case build-up relative to the death of Mr. Bacasno is continuing until all relevant and necessary evidence has been gathered. Doon naman po relative to the case of spouses Evangelista, the same Special Investigation Team has concluded a final report with the recommendations for the filing of a complaint for murder against 17 PNP officers and personnel. The DOJ would also like to thank the NBI, ang National Bureau of Investigation, for their assistance and diligence sa investigation at case build-up para sa mga kaso na ito. And
the assurance of the DOJ that our internal accountability mechanisms are working. Thank you, Sec. Carlo. Susunod po magtatanong ay si Trish Terrada ng CNN Philippines via Zoom. Hi, good afternoon, Secretary Carlo, Yusek Rocky, and Yusek Berhere. Sir, first question lang tungkol po dun sa travel ban. Clarify ko lang, yung travel ban was lifted for Filipino passengers returning to the Philippines or kasama na rin po dito international travelers? Ibig sabihin, pwede na rin po yung people traveling for tourism purposes. Is that correct? No po. Ang tourism purposes natin is not yet, we have not yet allowed that. If you would remember, nung December sana, papayagan na sana po natin yung tourism related travel into the Philippines by international tourists coming from green list countries. But that was suspended. There was a previous resolution ng IATF dapat beginning December last year, 2021, December 2021. But that was suspended. And so, yun pa rin po ang status quo natin. Yung nilift lang po natin, yung dating resolution natin na prohibiting the entry of international passengers coming from red list, except if Filipinos via bayanihan flights. No? Ito yung mga government and non-government repatriation flights. But because the IATF met about it and discussed about it lengthily yesterday, napagdesisyonan na kahit sa red list countries ng mga Filipinos, we will now allow them to come in as long as they comply with the red list protocols. So hindi na kailangan maghintay ng bayanihan flights ang ating mga kababayan mula sa red list countries. So technically, sir, meron pa rin pong travel ban on foreign tourists. Tama po? Okay. Tama po. Wala pa po, hindi pa po natin binubuksan ang ating bansa to international tourists. Sir, the second question na lang po, how is the government making sure that the infection won't spread out dun po sa mga probinsya considering yung low vaccination rates and considering po, for example, in typhoon-stricken areas na magkakasama sila in evacuation center? Because in the past, sir, yung data natin would show that kapag halimbawa yung cases nag-die down na in Metro Manila, it tends to increase in other provinces. Ano po yung ginagawa natin to make sure na hindi mag-spread yung infection, or kung hindi po maiiwasan, paano po hinahanda yung healthcare system, especially in communities na mahirap po yung access to healthcare resources? Well, we continue to ramp up yung PDITR strategies natin sa mga areas outside of NCR. No? That is to say also that we're ramping up naman our PDITR also in NCR plus areas. But especially dun sa labas ng NCR, nira-ramp up natin yung PDITR natin. No? Plus yung vaccination. Yun yung ating strategies dyan. So again, PDITR stands for prevention. So you will have certain LGUs also that now are implementing dapat meron silang RT-PCR testing, negative test, no? Some LGUs have already implemented that, no? Then of course yung detection natin, we are pushing for more laboratories outside of NCR plus areas to increase more laboratories, to increase also our testing capabilities doon sa mga different regions, no? Binabantayan din natin yung mga isolation facilities natin. We keep on reminding our LGUs to continue operationalizing and keeping functional yung kanilang mga TTMFs, while we also encourage also the hospitals in the regions to increase, no, and be ready for any surge and increase their allocated ICU beds for COVID, as well as mga isolation and ward beds, no, for COVID, no. And then of course yung treatment and reintegration strategies, plus again the vaccination. So we're now concentrating vaccination doon sa other areas as well, so that we can protect them against severe COVID.
Tapos doon naman sa mga evacuation centers, nakabantay rin naman po ang ating mga LGUs na that they also continue to exercise yung mask, hugas, iwas. And then we're also, the NVOC is also pushing for more vaccinations doon sa mga nandun sa mga evacuation sites. If possible also to conduct vaccinations also in evacuation sites. But sir, at the rate that we're going, is the government confident that our healthcare capacity systems outside of Metro Manila can handle a possible surge in areas outside of Metro Manila? Well, two things, no. Number one, we really have to ramp up. We really have to ramp up ang vaccination rates natin, NCR plus and outside NCR plus. And number two, we have new weapons na in our arsenal, and that is the antiviral medicines, which is why ang magandang balita, ang FDA has already approved yung Bexovid, and then of course yung Molnupiravir has already been approved by the FDA, and there are other antiviral drugs also in our arsenal that will help decrease the probability of mild and moderate cases ng COVID going into severe and critical. So those are new elements in this fight against COVID. Plus the fact that the data nga shows that if you're fully vaccinated and then boosted pa, then mas maliit ang chances, no, na you will go to severe and critical case, especially with Omicron. Yusek Rosette, do you want to add anything? Yes, Kabsec. Actually, I just like to make mention na we cannot prevent the spread, yung ma-confine lang siya sa NCR. As with our situation during the Delta experience, nung tumaas po sa NCR ang mga kaso, after 2 to 3 weeks, we saw the increase in cases in the other regions of the country. So what have we done? Katulad po ng lahat ng sinabi po ni Kabsec na ginagawa na po yan, ang isa pa hong pinaka-importante, yung guidance po galing dun sa projections na nagawa po ng ating mga eksperto. Nakapag-project po yung ating mga eksperto kung sa base po dun sa assumptions na ginamit nila, ilan yung magiging severe and critical in the coming days. And this is what we are going to instruct now all of our hospitals in all of the regions in the country kung ilan ang dapat na prepared nila na ICU beds. If you remember, during the experience with Delta, we implemented the accordion policy kung saan ang mga ospital nakakapag-convert sila ng mga isolation beds nila into ICU beds. So yun po yung instruction ngayon ng ating Secretary of Health, na Secretary Nograles and Secretary Galvez sa ating mga ospital para makapag-prepare properly kung sakasakaling talagang tumaas na rin po ang mga kaso sa ibang lugar sa bansa. Thank you, Yusek Vergere. One last po, may talk to the people po ba tonight? No word yet. No word yet from the palace. Thank you very much, Sec Carlo, Yusek Vergere, and Yusek Rocky. Thank you, Trish. Back to you, Yusek Rocky. Yes, Sec Carlo, tanong po mula kay Joel Ramirez of Regional News Group. 5 areas lang in Mindanao ang declared under alert level 3, pero nag-declare na po si Governor Edwin Jubahib kahapon, placing the province of Davao del Norte under alert level 3 starting today until January 31st, citing proactive measures due to the province close proximity to the city of Davao, which is experiencing rising COVID cases. In-encourage ba ng IATF ang other areas to elevate their own alert status if they deem it necessary, lalo na ang mga katabi ng Davao? Well, ang protocols po natin, number one, kailangan po may pahintulot at coordination with the regional IATF, no? Regional IATF. That's the first condition. The second condition, pwede naman po mag-granular lockdown. Pwede po mag-granular lockdown ang isang province. But by the word itself, when you say granular, it has to be
a number or series of municipalities, halimbawa, no? So kung governor siya, pwede po siyang mag-granular lockdown dun sa mga munisipyo na under sa probinsya. But again, there has to be coordination with the regional IATF, no? So perhaps we will relay this information to our DILG for the DILG to communicate, no, with the governor of Davao del Norte with regard to this pronouncement ni Gov. Ubaid. Opo. Thank you. Yung pong susunod na tanong mula kay Lanes Capanti ng GMA News. Online pareho po sila ng tanong ni Red Mendoza ng Manila Times and MJ Blancaflor ng Daily Tribune about dun sa concern daw po na Philippine College of Physicians are asking IATF to reconsider shorter isolation period for general public since they don't have access to tight fitting mask and a COVID-19 infected person can still transmit the virus. Yung wala naman po kaming yung general public po na finash ni Yusek Rosette Vergere, that is the rule, no? So what is I think the concern is gusto niyang IATF to reconsider shorter isolation period for general public since they don't have access to tight fitting mask and a COVID-19 infected person can still transmit the virus 6 to 10 days from onset of symptoms. Kung would the IATF daw po heed its call? Let's ask Yusek Rosette Vergere, no? Kasi I think yung worry nila yung palabasin tapos nakaka-infect pa. But this was vetted by our health experts. Yusek Rosette? Yes po, sir. No? So, Yusek Rocky, base po dun sa yung pong article na pinagbabasihan po niya ay napagdiskusyonan na rin po with our health experts kaninang umaga kung saan may lumabas nga na article na sinasabi just that. No? Ang sinasabi po ng ating mga experts, hindi naman ho natin tinatanggal sa ating mga local government implementors yung authority to assess, no? Yun pong kanilang mga individuals na isolated. Halimbawa, yung mga tao are still showing symptoms on those number of days na sinabi natin, 7 araw, that's the assessment of the doctor in the local government, and then we extend a little more the isolation. We said in our policy, it's the minimum of 7 days. So maybe 7 to 10 days, depende sa simptomas ng mga tao, depende sa sitwasyon sa lugar, maaari naman po yan. Pero ang sinasabi lang natin for uniformity and as a general principle, we are shortening the duration of isolation. Let us all remember that aside from that article that they are citing, there are also more articles citing ng isang tao po infected right now, specifically, no, especially if you are having the Omicron variant, it takes 3 to 6 days po and then the virus load goes down. So yan po ang isang malaking pinagbabasihan ng ating mga polisiya. And let me just remind everybody, even though we shortened our isolation, nakalagay po sa ating polisiya at inaabiso natin sa lahat, you still need to continue to practice your minimum public health standards. And that includes wearing of your mask all the time, and it should be appropriately fitted, especially in the community. So yun lang po, Yusek Rocky. Opo. Yung pong tanong ni Caroline Bongki ng CNN Philippines, nasagot niyo na Yusek Vergere sa presentation ninyo. Yung second and third, ganun din po. From Laila Salaveria na lang po, may we get an update on the plan to include antigen test result in the official case count? Will this be done and why are they still not included in the official tally even if antigen tests are already widely used? Similar question po yan ni Red Mendoza ng Manila Times. Yes, Yusek Rocky, no? So simulat sa poll naman po, tayo po ay nakapagbigay na ng abiso at instructions sa ating local governments to submit reports to the Department of Health.
we started issuing out the policy and the template during the time that there was this Delta experience. At alam natin, pinagamit na po natin ang antigen para sa active case finding sa ating komunidad. Unfortunately, the compliance to these submissions had been low. Sa ngayon po, we have gathered our data from the start of April of 2021 hanggang January 8. Ang atin pong total submissions pa lang ng gumagamit ng antigen ay 1,168,801. Out of this, more than 1 million use of antigen, about 30% were positive. It's about 117,000. And out of this 117,000, upon further review of our team, only 30% was qualified as really confirmed positive because most of this use were used among asymptomatic screening and they were using it for screening individuals. So ngayon po, gusto lang natin ipaalam sa lahat, let's use the test, appropriate time and appropriate use so that we can be able to have accurate results and we can include it dun po sa reported cases natin. So kasama po yan sa gusto natin gawin in the coming days. Meron na ho tayong sineset up na sistema kung saan kahit po yung mga nasa bahay, maaari na pong mag-log in, ipapasok lang ho nila yung gamit nila ng test at kung ano po yung kanilang resulta and this will be anonymized so that we can just get the numbers of those using antigen test. Opo. Thank you, Yusek Vergere. Sir Carlo, magla-last question na po ako. Palace reaction daw po about sa 1.7 million government workers to receive a pay hike from Trish Terada ng CNN Philippines. Pay hike? We'll ask DBM about that. Okay. Thank you, Sec Carlo, and thank you, Yusek Vergere. Salamat po sa MPC. Thank you, Yusek Rocky, at maraming salamat, Yusek Rosette Vergere. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang sabi is dangerous especially for the unvaccinated. Mapanganib lalo na sa mga hindi bakunado. Ganito po inilarawan ng World Health Organization ang Omicron. Dangerous especially for the unvaccinated. Kaya wag po tayong magpaka-kampante. Ang obserbasyon na hindi malala ang sintomas o yung sinasabi, yung sakit na dulot ng Omicron, kung ikukumpara sa Delta variant, ay applicable lamang po sa mga fully vaccinated. Kaya ang aming paalala, lagi, patuloy tayong mag-mask ng tama, maghugas ng kamay, umiwas sa maraming tao o yung mga matataong lugar, at magpabakuna na po. At magpa-booster shots na po. Ang mga simpleng bagay na ito ang sasagip sa atin at sa ating bansa at sa sitwasyong kinakaharap po natin ngayon. Panguli, patuloy po tayong magtulungan. Maraming salamat po and God bless us all.